Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Muli ay tayo ay narito po sa ating programang Letter from Our Lover. Kumusta po kayo mga kaibigan? So my message for today is entitled Confessing Christ Before Men. Pagsasabi ng kay Kristo sa harap ng mga tao or pagtatalaga kay Kristo sa harap ng mga tao. Taken from the book of Matthew chapter 10 verse 32, ganito po ang sinasabi ng New Living Translation. Everyone who acknowledges me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. Ganito naman po ang sinasabi ng Tagalog version, Magandang Balita Biblia. Mateo, Kabanata 10, talata 32. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kilalinin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. So, lagi po pinapapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po yung manalangin, Lord. Basbasan niyo po kami ngayong umaga. Patuloy ka namin pinapasalamatan sapagkat lagi niyo po kami binibigyan ng opportunity to study your word. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Ang sermon tungkol sa Mateo Kabanata 10, talata 32 ay nakasentro sa kahalagahan ng pag-amin kay Jesus sa harap ng mga tao at ang pangako ng Diyos na kikilalanin ka rin niya sa harapan ng Diyos Ama. Ito'y tahasang at seryosong inutos ng Diyos sa lahat na kapag kinilala natin siya, ay kikilanin din tayo niya. Ibig sabihin po, dapat natin ipahayag, ipatuto at ipakita sa ating pamumuhay na tayo ay sumusunod kay Kristo. Hinihikaya tayo na huwag matakot o ikahiya si Kristo sa halip panindigan sa katotohanan at mabuhay sa pamagitan ng kanyang biyaya. Willingness to share the good news of Jesus publicly without regard to personal consequences. Alam niyo po, di ba, yung nangyari po kay Charlie Kirk, di po ba? Alam niyo po, pinapangaral lang naman ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. He publicly affirmed his faith in the Lord Jesus Christ, defending the truth of the gospel. Sinasabi lang naman po niya ang katotohanan hanggang siya ay patayin. Nakakalungkot po na eksena at a very young age at 31, nakakalungkot po. Ang malakas na mensahe ng ating teksto ngayon umaga ay dapat ay maging matapang na saksi sa ating pananampalataya sapagkat may pagpapala tatanggapin sa mga tapat. Ang talata ay nagsasaad na malinaw na utos kilalanin si Kristo at huwag ikahiya ipatotoo sa harap ng mga tao na si Kristo ay Diyos at ang kapalit ay tatanggap tayo ng recognition. Mga kaibigan, mga kapatid, kailan pa natin to gagawin ang kilalanin si Kristo? Sinabi mismo niya yun. Huwag po natin ipagwalang bahala. Pag napakinggan mo ang turong ito, kumilos po tayo. Tanggapin at kilalanin natin siya at huwag ikahiya. Be proud that you are a born-again Christian, a beloved child of God, loved by Jesus Christ. Ipatotoo mo yan kasi yan po ang talagang totoo. Iyan po ang katarayuan natin sa buhay, mga kaibigan. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Sabi po ng John 1:12, sino man ang tumanggap at nanalig ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya maging proud po tayo bilang tayo mga anak ng Diyos. Seryoso po ang ating Panginoon, di po siya nagbibiro. Tingnan niyo po yung sabi sa Mateo 10:32, sino man ang kumilala sa akin, sa harap ng mga tao, ay kikilanin ko rin siya sa harap ng aking amang nasa langit. Napakaganda pong pakinggan. Diba? Bibigyan tayo ng recognition pagdating ng panahon. Pagdating natin dyan sa kalangitan, bibigyan tayo ng pagkilala. Bibigyan tayo ng recognition. Kaya, magpatuloy lang po tayo. Sa mga nakakilala na, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo, sa mga hindi pa tumatanggap sa Kanya bilang personal Savior niya, ngayon na po ang tamang panahon para po tayo ay kumilala. Dahil sabi po ng ating verse ngayong umaga, hindi po nagbibiro ang ating Panginoon, sinabi niya po yon. So tayo po yung manalangin, pasalamatan natin si Lord. May ganito pong paalala sa atin. Amen?
So Lord, salamat po. Nagpupuri po kami, nagpasalamat ngayon umaga. Tunay nga Panginoon na kilalanin ka namin, Panginoon. Sapagkat kikilanin din ninyo kami sa harapan ng Ama na nasa langit. Kaya Ama, salamat po. Kayo ang palaging magbigay sa amin na magturo upang Lord, aming ito Lord, maging malaking tulong sa amin buhay Kristiyano. Kaya masalamat po sa mga paalala nito na wag namin ikaya kayo, ipangaral po namin kayo, magpatutuo po kami na totoo kang Diyos, mapagmahal kang Diyos, nagmamalasakit ng Diyos. Kaya salamat muli sa pagsilyo ng Banal na Espiritu sa mga salita namin na pakinggan. Purihin ka, kakilain ka o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. So maraming salamat po at pagpalain ng ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.